Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, radyo publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Time check, 8 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon.
Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Narito na naman muli ang tahanan ng OFW. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon, Roland. Magandang hapon. Magandang hapon, Asek Veni. Maraming salamat at naimbita ako para pansamantala mag-host dito sa ating programa para sa ating mga mahal na OFWs. Binabati ko po kayo. Magandang hapon sa ating mga kababayang OFW saan man sulok ng mundo. Ngayong ika-14 ng Agosto, ay isang makabuluhang episode naman ang ating tatalakayin at of course, isa sa mga panauhin natin ay si Labor Attaché Fidel Macauyag para sa pagbibigay ng updates doon sa nakalipas na serbisyo caravan sa Jeddah. At ito ay ika-30th episode ng Tahanan ng OFW. Tama ka, Asek Veni. Marami tayong kababayan doon sa Jeddah at tiyak marami din ang nagpunta sa serbisyo caravan doon. Ang bagong bayani ng mundo, serbisyo caravan ay hatid ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ito ay naglalayo na maghatid at ilapit ang serbisyo ng mga pinagsama-samang sangay ng gobyerno at dalhin itong caravan na ito sa iba't ibang bansa kung saan may mga OFWs. Ngayon, dumako naman tayo sa mga balita ngayong linggo mula sa DMW. Narito muna ang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. Pinalakas na kooperasyon ng Pilipinas at Liberia. Sa isang pagpupulong na ginanap nitong August 12, nagkasundo ang Pilipinas at ang bansang Liberia para maisulong ang ethical at rights-based migration ng mga OFWs. Nangyari ang kasunduan sa pangunguna ni Secretary Hans Leo J. Kakdak at ni Liberian Minister of Labor, Minister Cooper Croa Sr. at Maritime Authority Deputy Commissioner John F. Harvey. Kabilang sa isinusulong ng DMW ang proteksyon ng mga OFWs para sa land-based at sea-based workers, pagsunod sa International Maritime Labor Standards at ang pag-implementa ng programa para sa kapakanan ng mga OFWs. Balita mula sa tahanan. Tulong pinansyal mula sa Action Fund. Nagbigay ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers sa 28 OFWs na hindi pinalad sa kanilang pagtatrabaho abroad sa isang awarding ceremony na ginanap noong August 11 sa DMW Central Office. Ang awarding ay pinangunahan ni Assistant Secretary Venecio Legaspi at DMW NCR Regional Director Falcone Millar.
Ang mga benepisyo ay nakatanggap ng kabuang halagang higit sa 1.6 million pesos na mula sa Action Fund. Kabilang dito ang pag-award ng 100,000 piso sa pamilya ng isang OFW na nasawi sa ibang bansa. Balita mula sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Iana Buenaluz. At ako naman si Flor de Lizamonte mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan po ang mga balita mula sa tahanan. Para sa ibang updates, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Pero bago natin pakilala ang ating bisita ngayong araw, makikibalita rin tayo sa kaganapang nangyari sa Jeddah. Narin po ang ating kasamaan, si Asi Kiko de Guzman. Yan po yung aking partner para magbigay ng updates. Narito, panoorin natin si Asi Kiko para sa balita mula sa Jeddah. Ang Jeddah ang sentro ng Western Region ng Kingdom of Saudi Arabia. Ito ay pansamantalang tahanan at nagsisilbing worksite ng libu-libo nating overseas Filipino workers. Sa nagdaang 2 araw, dito ginanap ang ika-6 na yugto ng Bagong Bayani ng Mundo OFW Serbisyo Caravan. Umaga pa lamang noong Agosto 8 ay dagsana ang mga overseas Filipino workers sa loob ng Ladona Hall sa Jeddah dito sa Saudi Arabia. Kasama sila Consul General Romel Romato, MWO Jeddah Labor Attaché Fidel Macauyag at OWA Deputy Administrator Ryan Uy ay binuksan natin ang caravan. Labis ang pasasalamat ni Migrant Worker Secretary Hans Leo J. Kakdak sa mga volunteers sa kanilang kontribusyon, hindi lamang upang mapanatili ang kaayusan sa caravan, maging sa kanilang advokasya sa pagtulong sa mga kapwa OFW at pagpapataas ng kalidad ng kanilang pamumuhay dito sa Jeddah. Matapos ang 2 araw na caravan, nasa kabuuang 1,363 OFWs ang naserbisyohan. Higit 4,000 serbisyo naman ang naibigay sa kabuuan ng naturang caravan. Ang OFW Serbisyo Caravan dito sa Jeddah ay ika-6 na leg at magtutungo naman sa susunod sa Al-Khobar dito pa rin sa Saudi Arabia sa darating na Agosto 15 hanggang Agosto 16 ang iba't ibang mga opisina ng gobyerno upang maghatid ng tulong sa ating mga kababayan doon. Malapit sa tao, serbisyong ramdam ng bawat Pilipino. Kiko de Guzman po, nag-uulat. Maraming salamat, Asi Kiko, sa iyong balita mula sa Jeddah. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking pagbati, gusto ko lang mag-segue. Nakakamiss din yung Jeddah. Alam mo, ay matagal po tayong OFW roon, 29 years. Kayo rin po ay OFW rin sa Saudi, sa Riyadh. So nakakamiss yung mga nakikita mo, yung mga dati mong kasamaan doon. At nagpapasalamat din kami, ang Department of Migrant Workers, sa mga kasamahan natin doon, sa mga Filipino community organizations, mga volunteers na tumulong para maging matagumpay po ang ating serbisyo caravan sa Jeddah. Siguro mababanggit ko lang yung mga nakikita ko ron, yung OFW Council of Leaders, yung Philippine Professional Organizations, yung mga kasamaan sa Agila, Barista. Yeah, tama kayo dyan na Benny, pinaalala mo yung buhay natin sa Saudi Arabia nung araw. Naalala ko rin mga kasama natin sa Riyadh, sa Patnubay, lalo na si Ka Joseph, di po ba? At ikaw at least nakarating na eh. Ako, namimiss ko pa rin na... At ngayon po, hindi lang yan talaga, Asik Benny, abangan po natin ang susunod naman na Serbisyo Caravan sa Al-Khobar sa August 15 at 16, 2025, nagaganapin sa Sofitel Al-Khobar, The Corniche. Maaaring makakuha ng update sa ating Facebook page ng DMW at ng mga MWO natin. Yes po, at ang atin pong magaling na labor attaché po doon ay walang iba ko si labor attaché Sul Mutya. So alam ko bukas na po yun.
'Di ba? Huwebes, Biyernes at Sabado. So abangan po ang atin pong susunod na serbisyo caravan. Yun po ay sa Alcobar, bukas po 'yun. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Okay, ngayon naman makakapanayam natin live via Zoom mula sa ating Migrant Workers Office sa Jeddah ang ating masipag at walang kapagurang labor attaché, Fidel Macaoyag. Pero ang mas naano sa kanya is Labat Fam. Welcome po sa ating programa, Labat Fam. Magandang hapon po. Welcome po. At bati po kayo muna sa ating mga OFW. Magandang hapon po sa inyo dyan at magandang umaga naman sa amin dito. Kabeni at Carolan at sa inyong mga tagapakinig, no? Binabati ko kayo lahat ng magandang araw. Opo, at it is an honor to be invited in your program, Tahanan ng OFW. This is a very prestigious program because everybody, all our OFWs all over the world are listening to us here. Oo, Labat, tingnan nyo po, yung mukha nyo fresh na fresh eh. Talagang ang ganda ng projection natin ngayon eh. Talagang pinagandaan nyo po talaga na makita tayo sa buong mundo, di ba? Minana ko lang itong kagandahan ng pagsusuot sa inyo, Ka Benny, Asik Benny. At by the way, yeah, I am a witness to the fact that you have been an OFW for 29 years since in Jeddah. Even before I came to Jeddah, I already heard your name. And of course, I was grade 1 when you started working here 29 years ago. Naku, Labat, nalaman tuloy yung edad ko eh. Anyhow, ngayon pa lang ay batiin natin, of course, yung nakaraang serbisyo caravan kung saan, of course, dumalo ang ating kalihim na si Secretary Hans Leo Kakdak para lamang makausap ng personal ang ating mga OFWs sa Jeddah. Kwentuhan nyo na naman kami para ano ba yung mga naganap doon? Paano po ba ang ginawa nating preparasyon? Kumusta po ang pagbisita ni Secretary Hans sa mga OFW? Okay, Kabeni, a few days before the holding of the event, nagkaroon tayo ng pre-registration kasi inalam natin kung anong mga nagiging problema sa unang caravan, so medyo nagkakaproblema doon sa crowd. So we had a pre-registration. Only those who have registered, sila lang ang makaka-participate. Alright, so mabuti naman ang ating mga OFW sa Jeddah ay masunurin sila, yung mga hindi naka-pre-register. Siguro kunti-kunti lang ang pumunta doon na nag-walk-in. And then, ayun na nga, 2 days before, may mga nagsidatingan na mga participating agencies. Alright, so gaya ng ating department, kasi yun naman ang lead department, no? Agency ng gobyerno. So, because of the smooth flow of participants, no? Nagkaroon tayo ng participants na 535 sa day 1 at saka 648 sa day 2. So a total of 1,183. Pero ito ang magaling. Ang total na government transactions completed during the 2-day caravan is 3,832. So ang dami po nito, almost 4,000. This is a testament that Serbisyo Caravan under the Bagong Bayanis ng Mundo ay really benefiting thousands of our OFWs. This caravan is a pathway to bridge the accessibility, the gaps of access to our government services. So napakabuti po ito at sana ito ay matuloy-tuloy because
we can easily benefit our OFWs all over the world. Yun. Tama po At kayo. yun, nagpapasalamat kami sa mga participating agency, ASIC Benny, no? Dahil maliban sa, of course, hindi magsasucceed yan kung tayo lang ang gumawa nito. Of course, ang participating agencies, which I will mention their names now, are also the reasons why the caravan became successful. Ang DSWD po, ang Overseas Workers Welfare Administration, ang Land Bank of the Philippines, ang Public Attorney's Office, ang Philippine Statistics Authority, pinilahan po ito ng gusto. Ang Pag-ibig Fund na nagpadala din sila. Philippine Health Insurance Corporation, tumagal sila dito sa Jeddah, kahapon lang sila umuwi. Ang Social Security System at of course ang ating consulate. Lahat po ito ay nagsama-samang nagbigay ng serbisyo sa ating mga OFWs. At ang napakagandang nangyari ay talagang dinaluhan tayo ng ating kalihim, Secretary Hans Leo J. Cacda, at ang ating Undersecretary na si Nikki Tutay, no? So nakihalubilo sila sa ating mga OFWs at alam nyo, hindi lang pala for serbisyo, no? Yung government transactions ang nag-benefit para sa atin doon. Nagkaroon ng parang fellowship with our OFWs. Nakita natin pagmamahal nila sa ating kalihim. At ayun na nga, si Asik Kiko din ay nakatulong sa atin na nandun siya from the very start at nakatulong sa atin to give instructions to our mga marshals natin. At of course, hindi natin makakalimutan yung mga marshals natin, yung mga Filipino community leaders, no? Alam ko, Asik Benny, galing ka dito at yung grupo mo, napakalaking tulong ang naitulong nila sa ating success ng ating serbisyo karavan. Andito lahat yung mga kabaro mo. At yun na nga, the 87 marshals who provided their, full assistance to the caravan, made the caravan successful. Talaga naman very organized tayo dito at sana maulit pa uli sa pinakamadaling panahon. Labat, napakaganda. Very comprehensive po yung nabanggit nyo. At tama po kayo, nakakamiss po yung mga kasamahan ko dyan sa Jeddah. Naalala ko po nang nandyan pa ako, magkaroon lang tayo ng consular services outreach. Talagang dinudumog na. Iyon ay yung ating embassy or consulate and of course ang OWA at saka yung Polo pa during that time. Pero ngayon nakita nyo po mayroon tayong iba-iba pang kasama na ahensya ng pamahalaan. At ang napakaganda, ang nakita po natin na Labat Pam, yung mga doon sa mga post nila o kaya nagla-live, para lahat sila ay nakangiti at tuwang-tuwa sila. Nakita po natin, kagaya ng sabi yung fellowship, siyempre, takot lang nila na yung yung tatay nila doon, ay kuya pala. Kasi siyempre yung tatay natin diyan, yung atin pong Consul General, si Consul General Romel Rumato, at kayo po bilang Labor Attaché, yung kuya. Baka mapagalitan sila, hindi, biro ko lang. Pero kidding aside, Labat Pam, nakikita po ang kagandahan ng partnership, ang kagandahan ng collaboration between Filipino communities at sa yung gobyerno. So, isa lang po yung sa mga nakikita natin na magandang collaboration. Nakita po natin na because of the pre-registration at nai-impose natin na pag hindi na pre-registered, siguro saka na muna yung services. At least na-control yung crowd. 3,000 plus na services, di ba? Ang laki nun.
that's in 2 days. Napakaganda, and definitely siguro dahil nga sa napaka-successful at mayroon namang Claymore moving forward, hindi naman siguro mawawalan na magkaroon ng 2.0. Serbisyo Caravan Jeddah 2.0. Pero syempre, of course, titingnan po natin yung clamor ng mga OFW. Tama. Sana po ay patuloy ang serbisyo at hindi tayo magsawa. Labat, bukod sa Serbisyo Caravan, nabalitaan namin na bumisita rin kayo sa Kalinga Shelter at iba pang aktibidad. Pakibahagi po ninyo, ikwento sa amin kung ano ang mga naganap nung araw na yon. Some of the DFW participants have visited our Bahay Kalinga, where they conducted psychosocial advice sa ating mga distress workers dito. At yun na nga, hindi lang doon sa Laduna Hall naganap ang Serbisyo Caravan, kundi pati sa ating Bahay Kalinga at sa MWO mismo, dahil ang ating mga participating agencies, marami sa kanilang mga staff or personnel, talagang bumisita sila sa ating Bahay Kalinga. At na-appreciate naman ng ating mga residents doon at yun, napakaganda nangyari. Napakaganda at nalaman tuloy ng ating mga workers, ating mga distress workers doon na ang ating palang gobyerno ay iba't ibang serbisyo at ang naibibigay sa atin. Right now, they are already aware of the importance of the services of DSWD at parang kinuha yung mga names nila so that they can continuously provide welfare services for them pagdating nila sa Pilipinas. So, yun. At yun na nga, may mga ginawa din ang ating DMW Undersecretary at yung mga delegates natin sa DMW, no? They conducted chinek nila yung financial state ng ating opisina, yung ating Bahay Kalinga. At by the way, manaatasan na tayo ni Secretary Hans Leo Kapdak upon recommendation ng ating Undersecretary Tutay na mag-scout na tayo ng Bahay Kalinga where we can transfer our current Bahay Kalinga so that para mabigyan naman ng mas komportable na accommodation ng ating mga distress workers. So ngayon ay nag-umpisa na kami mag-scout, maghanap ng matitirahan ng ating mga distress workers dito sa Bahay Kalinga. Wow. So ayun, parang yung Serbisyo Caravan hindi lang doon naganap sa Laduna Hall. Maraming parte ng Jeddah ang pinangyarihan ng ating Serbisyo Caravan. Yes po, nakakatuwang marinig po at malaman natin yung mga services on and off doon sa atin pong, hindi lang doon sa venue ng Caravan. Tumatanong ko lang, Labat, ano ba ang madalas puntahan o i-avail na servisyo ng mga OFW sa Migrant Workers Office natin? Kasi alam natin na makikita natin maraming aside, kasi one time lang muna nating nagagawa itong servisyo Caravan. Pero yung regular days, ano ba ang madalas na kailangan lang servisyo na gusto lang i-avail sa MWO natin yan? Yeah, actually, kita-kita ni Undersecretary Tutay, Nikki Tutay, yung mga services na ginagawa natin dito at saka yung ating opisina, yung pag-shelter natin sa Bahay Kalinga, verification, yung mga sinisettle namin mga kaso dito. So, na-witness ni Yusek Tutay yun. Well, una, pinaka-importante ito na function ng ating MWO ay yung verification of employment contracts.
at saka mga other employment documents, no? Because this is the way on authenticating the genuineness of documents submitted to us in connection with the recruitment of our OFWs. So kailangan yon, tayo ang nagbe-verify, then tayo ang nag-i-issue ng OEC, no? Overseas Employment Contract. Then we provide legal assistance. May mga abogado na tayo ngayon dito. We have 2 in-house counsels who are Saudi nationals na mga secular lawyers licensed to practice law in the country. And other than that, we have a legal retainer contract with a certain law firm here na mayroon silang more than 20 lawyers. So whenever we encounter difficult cases or serious cases, based on our evaluation, so ibinibigay natin sa kanila, sila nag-handle. And then medical assistance, a lot of people have already benefited from our medical assistance. Ito nga, may mga pasyente tayo ngayon na medyo pinagkakaabalahan ng ating mga organic personnel dito. Dahil may mga compassionate visit pa. So, yan, medical assistance, legal assistance. Of course, repatriation. Ito, nakita ko dito, pinost nyo dito yung araw-araw, nag-aatid tayo ng mga distress workers sa Sumaisi or sa Jawasa, meaning the immigration, para mag-apply sila ng exit visa, and then araw-araw ay nag-aatid din tayo ng mga distress workers natin sa airport para i-repatriate sila. If the agency cannot provide the ticket, ang ating opisina ang nagpo-provide ng ticket upon approval ng ating Department of Migrant Workers. Minsan ang OWA din pagka still OWA active member, no? Alright, yung shipment or burial of remains, ayan, tayo rin ang, although hindi naman tayo ang pinaka-in-charge dyan, but we are assisting the next of kin and the preparation and collection of documents necessary for the issuance of the no objection certification by our consulate, kasi hindi ma-issuean yan ng NOC or no objection certificate pagka wala itong mga documents coming from the next of kin. At itong NOC naman ang requirement, ang nire-require ng host government bago nila ipa-ship or ipa-travel yung bangkay ng nasawi. Alright, so yan, on-site verification, ibig sabihin yung pag-inspect ng mga kumpanya, mga agencies sa iba't ibang lugar ng ating jurisdiction. Of course, tayo rin ang nag-accredit ng mga agencies, and we settle the problem between when there is a dispute between the employer and the worker, tayo rin ang nag-mediate dyan between both Filipinos. Sinisettle din natin sila. Pinapakialaman na natin pati pamilya nila pagka may mga gusot. So sa atin na rin yung takbuhan. And with the transfer of the Assistance to Nationals Unit ng ating consulate at ng ating embahada, ay parang all-in na ang ating trabaho para sa ating mga kababayan. Basta nasabing OFWs, whatever is the problem. Maybe except yung pag-issue ng sinumar, pag-issue ng birth certificate, yun, hindi natin jurisdiction, kagaya rin ng pagre-renew ng passport. But practically all kinds of problems under the heat of the sun, pasanin talaga ng ating Department of Migrant Workers through its Migrant Workers Office and the different posts. Okay, ma'am. Maraming salamat po, Labat Fam. Medyo bitin ang oras natin para pag-usapan pa ang marami pang serbisyo ng MWO. Bilang panghuling mensahe po, ano po ang inyong nais ipagbigay alam sa ating mga kababayan sa Jeddah?
for 3 hours to 5 hours. Hindi ko matatapos. I discuss po sa inyo. Yes, But yes. we have a very limited time. Opo. Huling mensahe po, closing message sa ating mga kababayan dyan sa Jeddah. Maigsing mensahe po, Labat Pam. Yeah, ang inyong migrant workers office is not sleeping 24 hours, no, 24/7. That is the mandate of our department and our president, no, na ang ating mga kawani dito ay 24/7 sila active at magsisilbi. Ibig sabihin on call kahit natutulog yan, on call ano. At yun na nga, we appreciate kung halimbawa mangailangan kayo personally napupunta kayo sa amin para agad-agad na aksyonan ano yung mga nakakarating sa amin. Alright, yung hindi naman makarating sa amin, we have the hotline, no? We have a hotline number. Okay, paki-take note po ito para sa serbisyo po sa inyo. Narinig nyo naman yung mga services kanina. Okay, plus 966-5698-19720. Ang ating assistance to national mobile number ay plus 966-5423-30-114. Alright. Ang ating verification unit naman ay plus 966-5466-95-572. Alright. Pagkalimbawa, labor naman, pwede nyo i-email yung jeddah@uwa.gov.ph. Okay? jeddah@uwa.gov.ph. Okay. Meron din tayong email sa ATN. Okay. atn.mwojeda@gmail.com. Meron din tayo sa balik manggagawa, yung mga verify ng contract at verification unit, no? jeddahmwo.vu@gmail.com. So yan po ang mga contact numbers namin at saka mga emails namin. So you can access us through those means of communications. At kung mayroon po kayo kung mayroon kayong opportunity, you can go direct to our office. At kung talagang medyo blur pa, o ibig sabihin, confused kayo kung ano pa ang gagawin ninyo, sino ang i-approach nyo, you can come to the door and enter the room of the labor attaché at nandito po tayo. Basta 8 to 5, nandito tayo. Sunday to Thursday, nandito tayo. Pagka naman weekend ay mag-hotline kayo or mag-email kayo at kung yan ay urgent yan, papa-action na natin 24/7. Maraming salamat po, Labat, at saludo po sa ating mga kasamahan dyan sa Jeddah sa walang sawang pagsiservisyo sa ating mga OFW at kanilang pamilya. Napakinggan po natin, of course, kung ano yung mga serbisyo at paalala ng mga naaming ikinikwento po ni Labat Pam doon sa ating mga OFW. May ilang paalala lamang po at sa aming pagbabalik, yung kwento ng pag-asa at kalinga naman ang inyong mapapakinggan. Manatiling nakatutok dito sa Tahanan ng OFW. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Narito pa rin po ang tahanan ng OFW para sa kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Asik Veni, ipakilala po natin ang ating mga panauhin na OFW ngayong hapon. Yes, Caroland, makakasama natin ngayon si OFW Sharon Soria Cañulas, dating OFW sa Riyadh na repatriate po itong taon lang, April 15, at natulungan natin siya mula sa ating Action Fund. Magandang hapon, Ma'am Sharon. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am Sharon, pwede niyo po bang ikwento kung paano kayo naging OFW at ano po ang naging kalagayan doon at hanggang ngayon na nandito na po kayo sa Pilipinas? Na OFW po ako sa Riyadh for 2 years. Umuwi po ako noong April 15 for vacation lang po sana. Kaso lang, after graduation ng anak ko, nagpa-check up ako. Sabi ng aking OB ay kailangan ng DNC. So, hindi ko po kaya yung gastos para sa DNC. Kaya lumapit po ako sa DMW at refer po nila ako sa OFW Hospital at tinulungan po nila ako at inasikasa po nila ako kaagad. Oh, so nagkaroon po kayo ng operasyon sa OFW Hospital. Yes po. At mga ilang araw po kayo? Major operation po ba yun? 3 Ilang days araw po kayo doon? po akong nag-stay doon. June 9 hanggang June 11 po ako doon. Kumusta naman po yung pakiramdam nyo ngayon? Okay naman na po. Okay. Maliban doon sa, of course, natulungan natin na maayos po yung problema nyo, mayroon pa bang ibang assistance na ibinigay ang DMW? Meron po, binabigyan po ako ng medical assistance na yun po ang nakatulong po sa amin ngayon ng mga anak ko para sa pag-aaral po nila at sa iba pong gamot ko. Alright. Mabuti naman at hindi po kayo nag-atubili na lumapit sa DMW nung nandito kayo. So, bali ang nangyari is nakabakasyon lang kayo dahil mag-graduate ng anak nyo. Opo. At dito may naramdaman kayo na na-refer sa hospital. Okay po. Sige po. Caroline? Kasama rin po natin ngayon si Mrs. Pilar Santos, ang ina ni OFW Miss Carla Isep Santos. Dumulog sa atin si Ma'am Pilar para kay Miss Carla na kauuwi lamang nitong July 24 mula sa Dammam, Saudi Arabia. Caroline, of course, nandito po ang ina ni Miss Carla, si Nanay Pilar. Si Miss Carla kasi siya yung OFW, hindi lang siya nakasama ngayon dito sa studio, mayroon lang inaayos na mga lakarin. Pero nandito po si Nanay Pilar para po tanggapin ang financial assistance na ibibigay natin na makakatulong po doon sa pagpapagamot ni OFW Carla. Apo. Maaari natin bigyan ng pagkakataon si Nanay Pilar na ano po ang inyong masasabi sa tulong na agad ay naibigay sa inyo ng DMW? Nagpapasalamat po kami sa tulong na matatanggap po namin ngayon dahil po sa
nagagamot pa rin po si Carla. Maraming salamat po sa tulong ng DMW. At ngayon pong oras na ito, maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon po, ibibigyan natin ng Pero katuparan. bago yan, Roland, gusto kong munang kausapin si Nay. Nay, Sige po. saan po kayo dito sa Pilipinas? Saan po ba kayo umuwi? Sa Barangay Nabuklod, Kamachile, Florida Blanca, Pampanga po. Taga Pampanga po kayo. Okay. Buti naman at doon kasi sa Pampanga, nandoon din yung OFW Hospital. Kung mayroon man mga kailangang medical intervention kay Miss Carla, mayroon pong mga coordination tayo para po mabigyan siya ng karagdagang assistance maliban po sa financial assistance. Carolan? At ngayon po ay ibibigay namin, i-award namin sa inyo ang assistance na makatulong kay Carla. Ito po, Nay. Okay. Okay. Nanay, thank you so much. Ito po ay assistance po na para doon sa pagpapagamot ni Miss Carla at kung ano man po yung mga kailangan, nandun po ang ating OFW Hospital sa Pampanga. Malapit din lang po kayo doon para po ma-sustain po kung ano yung mga kailangan. Mayroon po ba kayong gustong sabihin, Nay? Gusto ko lang pong sabihin, maraming salamat po at patuloy po kayong gabayin ng Panginoon. At salamat po sa mga kamay ng Panginoon na kayo yung binigay at sila Pastor Sal po yung tumulong sa amin, sila Pastor Gerald po na tumulong pumunta sa WDM. Maraming salamat po sa kanila. Carolan, munti ko na makalim. Si Nay Pilar ay pastora ng UMC. Ng mga katutubo sa... Opo, United Methodist Church. Sila po ay mayroong sila sa doon sa Florida Blanca. Florida Blanca. Opo. So talaga si Nanay parang bihasa ng humarap sa tao. Napaka sharp ng memory ni Nanay. Alam niya lahat ng nangyayari, yung mga kinikwento niya sa atin kanina. Napaka detalyado. Papasalamat tayo na naging maayos naman ang kalagayan ni Carla at nakauwi rin ng maayos. Okay. Nay, huling mensahe po at para maibigay na rin natin kay Miss Sharon. Huling mensahe para po sa ating mga tagapakinig. Mayroon ko ba kayong sasabihin? Mukhang naiiyak si Nanay. Naging emotional. Mama Sharon, mayroon po kayong gustong sabihin para marinig po na ating mga kababayan. Maraming salamat po sa DMW, sa OFW Hospital, kay Sir Lito, kay Gemma Cumiso, sa lahat ng tulong niyo po. Yes, Carolan, nabanggit niya kanina na because of Cali to Soriano, nalaman niya yung mga natin serbisyo, kaya natulungan po natin siya. Agad siya lumapit at agad naman nating nagabayan. Okay, at yan po ang ating panayam sa dalawa nating kababayan. Natulungan natin na makarecover mula sa tulong na ibinibigay natin na nanggaling sa Action Fund. Ngayon naman, nalaman na natin na matagumpay ang sinagawang serbisyo caravan sa Jeddah. Panoorin naman natin kung ano ang mga naging reaksyon ng ating mga kababayan sa naganap na serbisyo caravan. Nakabuti ba ito para sa kanila? Narito po at tunghayan natin ang ilang panayam sa mga... Marcelina Miranda po ang pangalan ko. Ang trabaho ko po ay mananahi dito po sa Jeddah. Maayos po sila, maayos silang makitungo sa amin. Nasa kaso po kami mabuti. Naibigay po ng maliwanas. I-card po ang kinuha ko. Mayroon pa po akong gustong kuhanin yung national ID po. Babalik pa kami bukas. Po, nagpapasalamat po ako ng marami sa Pangulong Bongbong Marcos at binigyan kami ng pagkakataon na makakuha ng mga pangunahing kailangan namin sa Pilipinas.
Alright, Caroland, ang bilis ng oras eh. Napakabilis. Mukhang kailangan nating magpaalam na eh. Pansamantala. Pero para sa mga mahalagang anunsyo or komento o iba pa, paghingi ng serbisyo, maaari nyo pong makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels, at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Muli po para sa ating mga OFW sa Middle East, ugaliing kumuha ng updates sa ating DMW official accounts. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedbacks para higit kayong mapaglingkuran. Aming inihahatid ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po, si Roland Blanco. Ingat po sa ating mga kababayan ngayon, panahong tag-ulan. Ako naman, ang inyong lingkod, Assistant Secretary Venicio Ligaspi. Muli, samahan niyo po kami sa susunod na Huwebes sa ganitong oras din. At palagay ko ang ating partner, si Kiko, ay siya na po yung makakasama natin sa next episode. Okay. So, muli, samahan niyo kami sa susunod na Huwebes sa parehing oras at abangan ang susunod na episode na may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Kita-kits tayo ulit dito lamang sa nag-iisang paborito ninyong programa, ang Tahanan ng OFW.